Good day everyone. I'm going to report the BIPAR ko or yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So ano nga ba po yung BIPAR? Ang BIPAR po is isa po siyang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na kabilang po sa DA or yung Department of Agriculture. Ang pangunahing tungkulin po ng BIPAR is pangangalaga po tsaka pamamahala po sa mga yamang dagat natin sa bansa. And mahalaga po yung BIPAR sa pagpapatupad po ng mga fishery laws dahil sa pamamagitan po nun, mas napoprotektahan po yung mga yamang dagat natin at mas naiiwasan pong masira at bumaba po yung dami ng mga yamang dagat natin sa bansa. And next naman po is yung applicable legal basis po. Itinatag po yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po. Kabilang po sa mga sumusunod. Una po dito is yung 1987 Philippine Constitution. Ito po yung pangunahing batas na nag-guide po sa mga gawain po ng mga gobyerno at pamahalaan. And then next naman po is yung RA number 8550 or yung Philippine Fisheries Code of 1998. Dito naman po, nakapaloob po dito yung mga rules o polisiya po about po sa pangangalaga at sa tamang paggamit po ng mga yamang dagat natin. And next naman po is yung RA number 10654 or yung Amendment to Philippine Fisheries Code to curb illegal fishing. Dito po, binago po yung RA 8550 para mapigilan po yung mga illegal na pangingisda at mas papalakas po yung pagprotekta po sa mga yamang dagat natin sa bansa. And next naman po is yung RA number 7160 po or yung Local Government Code of 1991. Dito naman po, binibigyan kapangyarihan yung mga local na pamahalaan na magpatupad po ng mga fishery laws sa mga nasasakupan po nilang karagatan. And then, para magampanan po ng BIPAR yung mga tungkulin nila, in-implement po nila yung Law Enforcement Unit na siya po nagagawa ng mga hakbang para ipatupad po yung mga batas. Kabilang po doon yung RA number 1937 Tariff and Customs Code. Ito po yung batas na may kinalaman po sa mga buwis o singil po ng mga produkto. And next naman po is yung RA number 9993 or Philippine Coast Guard Law. Ito naman po yung nagbibigay ng kapangyarihan sa Philippine Coast Guard na magsagawa po ng operasyon laban po sa mga illegal na gawain po sa karagatan. And next po is yung Republic Act number 7394 po. Yung Consumers Protection Act. Ito naman po yung nagpoprotekta po sa karapatan po ng mga maymili. And next po is yung Administrative Code of the Philippines. Ito po yung nagbibigay ng patakaran po sa pamamahala po ng mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng BIPAR. And next po is yung Fisheries Administrative Orders. Ito naman po yung mga patakaran na inilabas po ng BIPAR o yung mga batas po about po sa pangangalaga po ng mga yamang dagat natin. And last po is yung Rules of Court at Rules of Procedure for Environmental Cases po. Ito naman po yung mga alituntunin sa paglilitis po ng mga kasong may kinalaman po sa environment. Kasama na po dito yung mga kasong may kinalaman po sa mga yamang dagat. Next naman po is yung Declaration of Policy. First po is yung Prioritize Food Security through Management and Conservation of Fishery Resources, adjusting to demographic, trade, and market changes. Dito naman po, alayunin po nito na tiyakin po na may sapat po na supply ng isda and iba pa pong mga yamang dagat para po magampanan po yung pangangailangan po pagdating po sa pagkain. And kasama na din po yung pag nagkakaroon po ng pagbabago sa populasyon, sa kalakalan po, pati na din po sa pamilihan. And next naman po is yung restrict access to fishery resources solely to Filipino nationals. Dito po, binibigyan din po na ang yamang dagat po na nasasakupan po ng Pilipinas is para lamang po sa mga Pilipino. And next naman po is yung promote sustainable development and conservation of fishery resources. Dito naman po, ito naman po yung tinataguyod naman po dito yung pagpapaunlad po at tamang pagbabantay po sa mga yamang dagat po natin na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama na din po dito yung pagbabalanse po sa ecosystem tsaka sa mga kapaligiran po natin. And next naman po is yung safeguard the rights of municipal fisher folks with priority access to municipal waters. And ito naman po is dito naman po pinoprotektahan po yung karapatan po ng mga mangingisda. And
dapat po sila po yung priority po sa pag-access ng mga katubigan na sasakupan nila. Halimbawa po sa pag nangingisda sila. And dapat po sinusunod pa rin po nila yung mga rules kagaya po ng total allowable catch po. Kung saan po, dapat po, kung ano po yung tinakdang rami ng huli, ay lang po yung pwede nilang hulihin. And next naman po is yung promote the fishery industry, especially municipal fisher folks, women and youth. Dito naman po, ito naman po tinataguyod yung pagpapalago po ng industriya ng pangingisda. Lalong-lalo na po yung mga mangingisdang municipal na mangingisda, kababaihan at mga kabataan. Sa pamamagitan po ng technology, pondo, tsaka mga pagpapatayo po ng infrastructure. Habang pinoprotektahan din po sila sa mga udyok ng mga banyaga, gaya lang po ng pagsakop po. And next naman po is yung regulate fishery resources through integrated coastal area management. Dito naman po, pinapangalagaan po yung mga fishery resources po natin sa pamamagitan po ng integrated coastal area management na sinusuportahan po ng pananaliksik tsaka mga technical po na tulong. Pag sinabi pong integrated coastal area management, ito po yung minamanage po nila yung pangalaga po sa mga fishery resources po natin. Kabilang po dito yung mga local communities tsaka mga lokal na pamahalaan. And next, and last naman po is yung permit private sector participation in the utilization po of fishery resources. Dito naman po, pinapayagan po makilawak yung mga private sector like company at mga nag-business po na gumamit po ng mga yamang dagat. Pero dapat po, sinusunod pa rin po nila yung mga rules. And yung ginagawa po nila is para din po sa kaunlaran po ng pangisdaan. Nagsimula po yung BIPAR nung itinatag po yung Philippine Civil Government noong 1901. Noong panahon po yun, pinaplano po ng Philippine Commission na magtatag po ng isang tanggapan, pero hindi po kaagad yun natuloy. And nung 1907 naman po, naging active po yung Philippine Commission. Nagpadala po sila ng research vessel ng US na tinatawag pong Albatros para magsagawa po ng pananaliksik po sa yamang dagat ng Pilipinas. Dahil po doon, itinatag po yung Division of Fisheries sa under po ng Department of Agriculture and Commerce po para mas maging organized po yung mga dapat nilang gawin ukol po sa pangingisda at sa mga yamang dagat po natin. And naman po, pero yung mga plano po ng Division of Fisheries is hindi po agad natuloy lahat kasi nagkaroon po ng World War II, nagkaroon po ng gera. And then pagtapos po ng World War II, doon po pinagpatuloy ng Division of Fisheries yung mga plano nila para po sa pagpapalakas po ng sektor ng pangisdaan. And then nung 1947 naman po, sa bisa po ng Republic Act number 177 po, yung Division of Fisheries po, naging Bureau of Fisheries na siya. Isang hiwalay po na ahensya ng gobyerno na dito po, pinagsama-sama po yung mga iba't ibang activities po, tsaka mga ahensya para po yung mga ahensya po na yun, may kinalaman po yun sa mga pangisda at mga pangangalaga po ng yamang dagat. And next naman po is noong 1956 naman po, inilabas po yung Executive Order number 216 po. Dito po, inayos po muli yung Department of Agriculture tsaka Department of Natural Resources po. Ginawa po yun para po mas mapabuti po yung pamamahala sa mga operasyon po ng mga ahensyang may kinalaman po sa agrikultura tsaka likas na yaman. And then, noong 1957 naman po, nagkaroon po ng pagbabago din po sa Bureau of Fisheries. Sa functional divisions po nila. Dati pong 5 yun, dati pong 7 naging 5 na lang. Ito po yung mga susunod. Licenses and regulations. Ito po yung tumutukoy sa pagbibigay po ng mga lisensya sa mga mangingisda. And marine fisheries naman po, ito naman po yung tumutukoy sa mismong pangingisda na po, maging sa baybayin po o sa mga malalalim na katubigan. Next naman po is yung fisheries research. Ito naman po yung pananaliksik po about po sa mga fishery resources po natin. And next po is yung inline fisheries. Ito naman po yung pangingisda sa mga tubig tabang po, katulad po ng mga ilog. And next po is administrative services. Ito naman po yung pwede po dito yung sila po yung gumagawa ng mga
patakaran po about po sa pangangalaga po sa pangisdaan. Noong 1972 naman po, yung Philippine Fisheries Commission po is na-organize po siya, na-reorganize po siya after po sa loob po ng 2 taon. And doon po siya naging Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, o yung BIPAR, noong 1974 po. And after po nun, nanatili po siya sa Ministry of Natural Resources hanggang 1984 po. Hanggang sa na-transfer po siya sa Ministry of Agriculture and Food. And then, noong 1998 po, dito po pinapatupad yung kanina po yung RA number 8350 po, yung Philippine Fisheries Code. Dito po yung naglalaman po siya ng mga sa tamang pangalaga po at tamang paggamit po ng mga yamang dagat natin. And next, doon po nagpatuloy pa rin po yung problema sa problema po ng BIPAR. Lalong-lalo na po nung pumasok po yung year 2000s, nung nagkaroon po ng new millennials, naging udyok po yun para sa mga yamang dagat ng Pilipinas dahil hindi na po mapigilan yung mga illegal na activity na ginagawa nila sa karagatan. Lalong-lalo na po yung IUU o yung illegal, unreported, and unregulated fishing. And then, noong 2016 naman po, under sa administration ni former President Duterte, nakapokus na po yung sa pag-achieve po ng pagpaparami po ng supply ng isda. Tsaka pag-develop po ng production po ng mga isda. And dito po, kinokontrol na po nila yung IUU o yung illegal, unreported, and unregulated fishing. And isa po yung sa mga layunin po dati ng gobyerno na may ayos po yung mga rules po about po sa pangangalaga po ng yamang dagat natin. At pati na rin po sa pangangalaga po pagdating po sa mga pagkain natin. And then, ito naman po yung vision missions, goals, and core values po ng BIPAR. Yung vision po nila is an institution of excellence in sustainable fisheries management and services, contributing to the nation's food security by having 20% fish surplus and improving fisher folks' quality of life by 2030. And yung mission naman po nila is to protect fisheries and aquatic resources and empower stakeholders to improve productivity. And next naman po is yung core values nila. Integrity po. Dito po, sa integrity po, ina-expect po yung mga employees ng BIPAR na maging tapat po sila at saka responsable po sa trabaho nila. And sa professionalism naman po, ina-expect po na dedicated po sila sa trabaho nila and disiplinado. Kasama na din po yung pagrespeto nila sa trabaho nila. And lastly po is yung innovativeness. Dito po, ina-expect po na yung mga employees po ng BIPAR is mapagmalikhain po pagdating po sa mga bagong ideya, bagong teknolohiya, at sa mga bagong serbisyo po. Yun lang po. Thank you.